Hey guys, welcome to my channel. So ito na, gagawin ko na yung video ko. 22 TCM versus FN 5.7. So a few weeks ago, may kaibigan tayo dito sa channel ko na minessage niya ako na pinag-iisipan daw niya bumili na 22 TCM. Nakalimutan ko na yung usapan namin, pero the summary is, sabi ko, wag ka bibili ng 22 TCM, wag ka bibili. Bakit? Well, ito, explain ko sa inyo. No? So, also nung nag-live ako the other day, may isang troll na nagko-comment na, dapat daw, i-suportahan natin yung local, suportahan natin yung Armscore. Sinusuportahan naman natin yung Armscore. Pero syempre, yung sa reasonable amount na support, ibig sabihin, kahit pangit, pag may mali, huwag mo na suportahan. Okay? Pero, para ipakita ko sa inyo kung anong support ko, unang-una, sabi ko, ilan na ba yung Rock Island Armory ko? Ayan, lately, nag-upload ako yan. Ito yung bago kong upload, no? Yung TM22, yung Deria Arms TM22 range time. Yan. TM22, Rock Island Armory yan, or Armscore. Tapos, meron din akong M206, yung revolver yan na snub nose. Kinuha ko ng mga videos yan, yung grips, yan, M206 yan. Tapos, ano pa ba? Ito, Rock Island Armory Carina. Dalawang beses ko pala ginawa ng video to, no? Yan, nickel-plated na shotgun from Rock Island Armory / Armscore. Ano pa? Yung isa, yung TM22 na all metal, yan. Meron din ako. So, ilan na yung barrel ko para sabihin mo sa akin na hindi ko sinusuportahan yung Armscore o Rock Island Armory, 'di ba? So, laki ng tiyan ko Ayan, ako yan. Anyway, so mag-usap tayo about 22 TCM. Bakit hindi ko ina-advise na bumili kayo ng 22 TCM? Okay? So, ito yung ka-level niya, no? Yung FN 5.7 by 28. Kita nyo? Yan ang ka-level niyan. Yan ang ka-competition niyan. Bakit iniwan na ng 5.7 ang 22 TCM? No, yan ang pag-uusapan natin. So, Wikipedia, sabi sa Wikipedia, yan, sabi sa Wikipedia, the 22 TCM or Tuason Craig Micro Magnum is a proprietary, yung word na proprietary, yan tandaan nyo, no? Is a proprietary bottleneck rimless cartridge created from a 5.56 NATO 223 Remington. So, isa pa yan, no? Kung meron ka ng 5.56, hindi mo na kailangan ng hindi mo na kailangan nito kasi pinutol lang pala, neck down lang yan. Ito yung 5.56. Pinutol lang yan, pinaliit lang yan. Pinaliit yung power yan. So, 22 TCM na siya. It was developed by custom gunsmith Fred Craig and Martin Tuason. Sabi pa ng troll sa live ko, matalino po yan si Mr. Tuason, alam niya yan. Well, dito palpak sila in terms of marketing strategy, no? Sa marketing, unang-una guys, hindi ko kinikriticize yung 22 TCM sa performance. Kinikriticize ko yung marketing strategy nila. Magkaiba yun. Sabihin mo na magaling ako, kung tatanungin mo, mas gugustuhin ko ang 22 TCM. Mas gustuhin ko ang 22 TCM as compared sa FN 5.7. Ballistically speaking, usap tayo about ballistics. Plus, yung size mismo niya. Makita nyo, mas maikli siya sa FN 5.7. Diba? Ibig sabihin, yung grip mismo mas manipis pag 22 TCM ang barrel. Yung FN 5.7 na bala mas malapad, mas maano yung grip niyan, no? Kasi mahaba yung yung cartridge, no? Kung tutusin pa nga mas tawag dito, mas lamang siya in terms of ballistics. Sabi dito, it is similar in concept to other bottleneck pistol cartridge such as 7.62 by 25 Tokarev round and FN 57 round. So, yung pala ang ka-level niyan, no?
Pero makita nyo, mas maliit yung package niya, pero yung ballistics niya, no, mas similar lang or mas lamang. Ano pa? So, eto yung tanong, bakit hindi ko sinasuggest or hindi ko ina-advise na bumili kayo ng 22 TCM? It's because yan din ang reason ng mga tao why is 5.7 more popular than the 22 TCM kung mas maganda pala yung ballistics ng 22 TCM. May isang sinagot dito because the P90 was state of, yung P90 kasi ang basihan daw, no? Isa yung FN P90, pero hindi lang yun. The 22 TCM is a little faster and much cheaper. So, yun nga, mas mabilis siya sa FN 5.7, mas mura, pero bakit mas maraming bumibili ng 5.7 as compared sa 22 TCM, no? Sabihin, mas maganda pala yan eh, mabilis, mas maraming FPS, mas mura sa 5.7, diba? Yan ang misteryo. Yeah. So kita nyo yung 5.7 as compared sa 9mm. Kaya kung may 9mm kayo, okay na kayo sa 9mm. Ba't ko ba inano to? Yung size kasi ng 5.7 yata ang hinahanap ko dito. So, ayun yung sinasabi. Kaya daw, mas popular ang FN 5.7 kasi may P90. Ito, very futuristic yung barrel na to eh. Tanungin ko kayo, anong barrel ang pumuputok ng 22 TCM? 1911. Tsaka isang dito, bolt action. Imagine nyo, ito P90. Ang daming gusto magkaroon ng P90, 5.7 ang pinuputok niyan. No? So, di ba kayo nagtataka ba't ang daming kumpanya nag-adapt ng 5.7? Sama mo na to, Ruger 5.7. Wala mang Ruger na 22 TCM eh. Ang nagbebenta lang ng 22 TCM, Armscore or Rock Island Armory. Meaning, hindi siya common. May sabi pa ng troll, madami naman nabibiling 22 TCM sa Mandaluyong. Hindi naman lahat nakatira sa Mandaluyong eh. No? Mas common pa ang FN 5.7 compared sa 22 TCM. Kasi isa lang ang manufacturer. Isa lang. Armscore lang. Tapos pati yata yung bala. Ito, kaya ko to ni-research. Kita nyo, ito, Federal. Pati Federal, gumawa na ng sariling 5.7. And iba-ibang ito, AAC, gumawa rin sila ng 5.7. American Eagle, may 5.7 na rin na bala. Kita nyo? Fiocchi, may sarili na rin 5.7. FN Ganar, ayan, may 5.7 din na bala. Ang daming option. Gold Dot gumagawa ng bala yan. Gumawa rin sila ng 5.7. Diba? Ano pa ba? Yan, kaya ako pala ni-research tong page na to. Kita nyo? Ang dami na gumagawa. Fiocchi, Dynamics, 5.7 din. Diba? So, yung in terms of ammo availability, lamang ang 5.7. Bakit? Ang dami kasing gumagawa. Imagine mo kung ikaw nasa Pilipinas, sa Mandaluyong ka pa bibili, ang laki-laki ng Pilipinas. O sa mga ka lang. O, eto pa, unang-una, yung bentahan sa Pilipinas, napakaliit as compared sa US market. US market ang nagdidikta kung successful ang isang baril or isang caliber. Diba? Sabi ko sa inyo, ang population ng US, 300 million, pero ang baril dito, 390 million. Sa Pilipinas, ang gun owners dyan, 2.5 million lang, napakaliit. So imagine mo yung demand dito. Ako nga, hindi ako makahanap ng 22 TCM sa local academy, sports and outdoors eh. Kung gugustuhin ko, makakabili ako ng 22 TCM sa online pa. No? Maghahanap pa ako ng nagbebenta niyan. Pero FN 5.7 meron sa local store. That's basically it. O ngayon, ano yung mga baril? Inopen nila yung 5.7. Di yung mga manufacturers gumawa rin ng mga 5.7 na baril. Ito, Kel-Tec P50. Kel-Tec P50, 5.7 ang binabala niyan. Tapos ngayon, 2024, yung sub 2000, naglabas sila ng 5.7 na sub 2000. Very innovative. Ha?
Yan, Keltec pa lang yan. Ito. Tisas. Ultimo Tisas. Gumawa ng 5.7, no? Tisas 5.7 pistol. Tisas 5.7 na pistol. Ito nga, Ruger 5.7 eh. Ruger 5.7. Diba? Ano pa? PSA, Palmetto State Armory, Rock 5.7. So, gumawa rin ng Palmetto State Armory ng 5.7. Ayan, 5.7 yan. Mura pa nga eh. Eto, Ruger 5.7. Gumawa sila. Tapos, Ruger LC Charger 5.7. Gumawa rin sila, oh. Ruger LC, PCC na 5.7. Tapos, LC Carbine, 5.7. Ha? LC Carbine na 5.7. Maliban sa Ruger 5.7, hindi pa sila nakontento. May LC Carbine pa. Ruger pa lang yan. Eto, syempre, FN 5.7, nagamit natin sa Counter-Strike. Sila yung original. Pero there was a time na ang tagal na FN 5.7 lang ang 5.7 na barrel, no? Ngayon nagsulputan na. Bakit? Kasi inopen nila yung yung sa AMI SAAMI specs yung specs ng bala. Inopen nila sa ibang manufacturer. P90. So dati FN 5.7 lang na pistol. Tama ba? Yan, FN 5.7. FN 5.7 lang yung pistol, tsaka P90 ang gumagamit ng 5.7. Makita nyo, ang dami na, Tisas, Ruger, and everything. So, ito pa, P90, di ba? PS90, ginagamit daw ng mga special forces. 5.7. Oh, ito, punta naman tayo sa 22 TCM. Pag bumili kayo ng 22 TCM, ano yan? 1911 lang, nagawa pa ng ng Rock Island Armory. Rock Island Armory or Arms Corps, isa lang. Imagine nyo. So, nakita ko talaga yung mga ibang gun tubers, mga YouTubers na 22 TCM owners. Si Armed Defender, yan. Ay, hindi, The Firearm Guy. Binenta na daw niya yung 22 TCM niya. Ito lang kasi, walang ibang option eh. Ibig sabihin, bibili ka ng bala para sa isang baril lang. Mas maganda, mas marami kang baril na gumagamit ng same round. O, ito pa, 22 TCM na bolt action rifle. Hindi pa gumawa ang Rock Island Armory or Arms Corps ng PCC. Sana kung gumawa pa sila ng PCC, at least may option. Kaso, dalawa lang pagpipilian mo, isang 1911 at isang bolt action. Yun lang ang 22 TCM mo. No? Kung meron man silang ginawa na bago, hindi pa sikat. Ito lang talaga. Napaka-limited ng options pagka 22 TCM. Ayan, nung bagong labas ng 22 TCM, mabenta yung 22 TCM, ang dami kasi gustong bumili, no? Pero ang daming mga bala rin na nag-fade away na namatay na. Ayan, 22 Hornet. Yun sa una lang lumabas, na-intriga yung mga tao, pero nawala na rin. 224 Valkyrie, yan, malapit na mawala yun. Yung 40 caliber nga, malapit na rin mawala. Sabi nila, hindi ko lang alam. No, so nung unang labas, 22 TCM, madaming kita niyo yung cartridge comparison, no? Ano ba purpose niyan? Wala naman talaga siyang something special. Para siyang kung nandiyan na nga yung FN 5.7 tsaka 7.62 by 25 Tokarev, nakisingit pa ang 22 TCM, it's okay sana. Okay lang yun. Kung inopen nila sa ibang manufacturers. 'Di ba? No? Yung ang alam ko yung sa AMI specs, hindi nila binigay sa ibang manufacturer. So, ibig sabihin yung ibang ammo manufacturer, hindi makagawa ng ng bala nila. No? Hindi natin sinasabi na hindi safe iputok ang 22 TCM. Ang sinasabi natin, para bang proprietary kasi. Mas maganda sana kung inopen nila yan, mas madami din ang baril na lalabas. And na-mention ko nga, yung mga innovations ngayon sa gun world. Ang daming baril na lumalabas na gumagamit ng FN 5.7. Doon pa lang sa sa Keltec Sub 2000 na 5.7 eh. Very innovative na to. PCC pero rifle round na ipuputok niya.
Kung hindi mo gusto na mag 223.556, pwede ka na nito 57. 'Di ba? 'Yon ang kulang. Hindi ko rin alam bakit hindi inopen ng ng Rock Island Armory or Armscore. There are far more options, yan nakalagay, available for 5.7 shooters than 22 TCM shooters. Yun, that's basically it. Mas maraming options kasi. Yan nga, from Keltec, PSA, CMMG, CC75. Pero bakit yung Rock Island Armory or Armscore, sila lang. So gusto nila proprietary, sila lang ang mangyayari dyan, pwedeng mamatay yan. Kaya ina-advise ko doon sabi ko, maghintay ka muna. No, maghintay ka, wag kang bibili. Bakit? Hindi mo, kasi mahirap pagka isang manufacturer lang ang pwedeng gumawa ng bala. Once na magka-problema yan, magkaroon problema sa supply, no? Supply chain, wala kang bala. Ang baril na walang bala, ang tawag dyan, paperweight. Walang silbi yan. Pambambo lang yan. Samantalang yung 5.7, ang dami ng manufacturers, ang daming baril na pwedeng pagpilian, san ka pa? Kahit sabihin mo na mas maganda ballistically ang 22 TCM, kung wala namang makabili, wala rin bumibili. Ano yun? Ikaw lang ang special. Diba? Mahirap yun. Mahirap. And yung investment mo, bababa rin. Ano ibig sabihin? Wala naghahanap ng 22 TCM na baril eh. Ikaw gusto mong i-dispatcha, i-dispatcha mo yan ng mura. Kasi wala namang may gusto eh. Paano mo nagsabi, Jason, na wala may... di ba, sinabi ko na nga sa inyo, ang daming pagpipilian ngayon ng 5.7. 5.7 ang binibili ngayon. Walang bumibili ng 22 TCM na, uy, gusto ko magkaroon ng dahil ganito. Wala, may 5.7 eh. Di ba? So, yun ang question mark din sa Armscore, no? Bakit proprietary? Ba't niyo inopen yung sa AMI specs nyo? SAAMI specs sa ibang manufacturers para ma-standardize daw yan. Kailangan ma-standardize eh. Di ba? Para makagawa sila ng 22 TCM na bala at yung iba ring manufacturers, gun companies, makagawa rin ng baril na for 22 TCM. Yan ang misteryo. Parang pinabayaan. Maganda yung round, don't get me wrong. Maganda siya ballistically speaking, pati yung price mas mura. Kaso bakit? Bakit exclusive? So, ayan, sinabi ko na yan isa sa mga disadvantage, pag i-dispatcha nyo yung 22 TCM nyo, ibabagsak presyo nyo yan kasi walang naghahangad bumili ng 22 TCM. And kung ikaw naman 22 TCM owner, dapat palagi ka may stock ka ng bala. Kung nasa Pilipinas ka, minimum 50 rounds, maximum pala 50 rounds lang. Paano pag naubos mo na, punta ka pa Marikina or hintayin mo na magkaroon sila ng supply. Unlike 5.7, maraming sabi mo mahirap pa rin ang 5.7 sa Pilipinas, pero mas maraming options, mas maraming manufacturers. Either gun or ammo, mas marami kang options. Basically, yun pala. No? Unlike 22 TCM, limited ang baril mo, Armscore lang, 1911 lang, pagka rifle, bolt action lang. Yun lang. Diba? So, let me know in the comments, what do you think? No? Bibili ba kayo ng 22 TCM kung ganyan ang senaryo ng market? Hindi ko kino-question yung ballistics niya, yung capability niya, maganda siya. Mas compact, mas maliit ang grip. Pero, proprietary eh. Exclusive eh. Delikado yan. Pagka, nagka-problema sa supply chain, magiging paperweight yung baril nyo. So, let me know what you think, guys. Thanks for watching. Bye.